Dumalo sa pagdinig ng Committee on Women, Children, Family Relations and Gender Equality ang aktres na si Angel Aquino. Makaraang mabiktima ng Artificial Intelligence o AI deepfake. Sa paglalahad ng aktres ng kanyang karanasan, sinabi niyang nakakaramdam siya ng sakit, pagkahilo at pagkatulala matapos malaman mula sa isang kaibigan na mayroong deepfake na video na may presensya ng kanyang mukha na ginagamit sa pornografiya. Lubos namang nagpapasalamat si Senate Deputy Minority Floor Leader Risa Ontiveros sa paglalakas loob na tumayo ng aktres na magsalita laban sa paggamit ng deepfake at AI para ang kabastusan at kalaswaan. Tiniyak naman ng senador na maaksyonan ito sa ilalim ng Expanded Safe Spaces Act. Samantala, habang ipinagpapaliban ng Kamara ang pagbabalik ng panukalang 6.7 trillion peso budget sa DBM dahil sa maling entry, kasabay naman nito ang pagkumpirma na si Representative Elizalde Co na nasa gitna ng kontrobersya sa flood control projects ay kasalukuyang nasa Estados Unidos para sa gamutan. Ang ulat tunghayan mula rito. Kung sulian ng NEP ay hindi nga ito yung physical na pagbalik, yung hindi katulad yung remand na ginawa dati, no, sa impeachment na talagang dinala yung documents. Hindi naman ganyan ang gagawin. Pero clear ang sentiments ng party leaders. There's a need to review, to correct what they used are yung massive mangling of the budget proposal. Dito kinumpirma ni House Spokesperson Attorney Princess Abante na hindi muna itutuloy ng Kamara ang pagbabalik ng 6.7 trillion peso na panukalang budget sa Department of Budget and Management. Aniya, nag-usap ang mga lider ng Kamara kasama si Speaker Martin Romualdez kung saan nagpasya silang hintayin muna ang aksyon ng DBM, pati na rin ang Department of Public Works and Highways sa mga maling entry na nakita sa dokumento. Kung saan sina Antipolo Representative Ronaldo Puno at Palawan Representative Jose Alvarez ang naghayag na hindi nila irerekomenda ang pagbabalik ng budget. Ngunit iginiit na ang DBM at hindi Kongreso ang dapat mag-ayos ng mga maling napuna dito. Nabanggit din ni Abante na dalawa pa lamang sa mga lider ng Kamara ang naglabas ng ganitong pahayag, kaya't wala pang pinal na pasya. Kasabay namang usapin sa Kamara, kinumpirma ni Abante na si Ako Bicol Representative Elizalde Co ay nasa Estados Unidos para sa medikal na gamutan at may kaukulang travel documents. Bagamat hindi pa malinaw kung gaano katagal ang bisa ng kanyang travel authority at inaasahang magbibigay pa ng karagdagang detalye ang Office of the Secretary General. Ang nasabing pag-alis ni Co ay nangyari sa gitna ng mainit na issue sa 2025 national budget at sa ugnayan umano ng ilang mga mambabatas at kontratista sa flood control projects. Matatandaang si Co ang dating chairman ng House Committee on Appropriations bago siya tinanggal noong Enero ngayong taon, kung saan ang morsyon para ideklarang bakante ang kanyang posisyon ay inihain ni Ilocos Norte Representative Ferdinand Alexander Marcos. Sa gitna ng mga anomalya sa isyong ito, nananatiling hamon para sa Kamara kung paano papatatagin ang kredibilidad sa pagbabantay ng pambansang budget. Jade Buhoy, nag-uulat para sa Golden Nation Network. Sa ibang ulat, sisiyasatin ng Kamara ang umano'y 8 bilyong piso na pagsingit ng pondo ng Department of Interior and Local Government o DILG para sa pagbili ng armas. Sa inisyal na investigasyon ng Department of Budget and Management o DBM sa Kamara ay walang nakitang alokasyon dito na nakasaad sa 2025 at 2026 budget. Ayon kay 1st District Representative Ronaldo Puno, hindi pwedeng makalusot ang naturang napakalaking halaga sa pagsusuri ng mga mambabatas sa panukalang 6.793 trillion peso pondo ng pamahalaan para sa taong 2026. Sensitibong balita po ito. Nasagip ng Philippine National Police o PNP, katuwang ang Women and Children Protection Desk ang 7 minor de edad na biktima ng sexual na pang-aabuso sa Barangay Calzada, Tipas, Taguig City sa isinagawang
rescue nitong Miyerkules, 2 ang naaresto at isa sa mga sospek ay nanay ng biktima. Binenta umano ang masiselang video ng mga bata sa kliyente nitong Banyaga sa halagang 2,500 peso kada transaksyon. Ang 2 sospek ay nahaharap sa kasong paglabag sa Anti-Trafficking in Persons Act, the Anti-Child Pornography Act, and the Special Protection of Children Against Abuse, Exploitation, and Discrimination Act. Nilinaw ng Department of Transportation o DOTR na walang ipapasarang online selling platform. Ito ay matapos mag-viral ang isang video post na nagsasabing ipapa-shutdown ang online selling platforms gaya ng Shopee, Lazada, Facebook Marketplace, Carousel at TikTok, kaya madadamay ang mga riders ng mga ito. Ayon sa ahensya, hindi ito totoo. Ang post ay kuha sa orihinal na video ng DOTR kung saan binabalaan ni Secretary Vince Dizon ang unauthorized sellers ng beep cards at maaaring kasuhan ang nabanggit na platforms kung ito ay kukonsintihin. Babala ng ahensya, maaaring makasuhan ng legal actions ang mga nagpapakalat ng maling impormasyon sa social media. Samantala, sinibak ni Department of Public Works and Highways o DPWH Secretary Vince Dizon ang mga DPWH engineer na sangkot sa anumalyang flood control project sa Bulacan nitong September 4. Kumpirmadong pinatalsik si former Bulacan 1st District Engineer Henry C. Alcantara matapos ideklarang kompleto na ang proyekto sa Barangay Sipat, Plaridel, Bulacan kahit hindi pa ito naisasakatuparan. Kasama ring sisibakin ang mga kontraktor sa Sims Construction Trading, Wawaw Builders at ang suspendidong hepe ng DPWH 1st District Engineering Office. Ayon kay Secretary Dizon, papatawa ng perpetual o lifetime blacklisting ang mga nasabing individual at kumpanya. Ito ay alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na linisin ang mga tiwali sa ahensya lalo na dahil sa sunod-sunod na issue ng ghost at substandard projects. Muling nagsagawa ng kilos protesta ang ilan sa mga makabayang grupo sa harapan ng compound ng mga diskaya sa Pasig. Kaugnay ito umano ng paggasta ng pera ng taong bayan sa umano'y katiwalian sa flood control project. Narito ang ulat ni Princess Castro. Nagpapatuloy ngayong Biyernes ang pagprotesta ng ilang grupo dito sa harapan ng Diskaya Compound dito sa St. Gerard Company dito sa Pasig City. Sugpuin, panagutin, kadiri, kurakot at magnanakaw. Ilan lamang ito sa mga isinisigaw ng Akbayan Party List kasama ng ilang hanay ng mga estudyante na nagsagawa ng kilos protesta ngayong araw. Ito na ang ikalawang araw na nagsagawa ng kilos protesta ang iba't ibang civic groups sa harapan ng bahay ng mga diskaya. Ito anila ay bilang bahagi ng kanilang panawagang mapanagot ang mga diskaya sa pagkadawit ng kanilang construction company sa umano'y katiwalian sa flood control project sa ilalim ng Department of Public Works and Highways o DPWH. Dito po kami dahil kami po ay sumisigaw, nagmamakaawa ng pananagutan. Hindi na pwedeng puro investigations lang. Dapat may managot dahil this is the same style of corruption. Naramdaman na natin to sa Napola scam, sa Formally scam. Kailangan ngayon may mapakulong, may mapanagot na mga public officials, na mga politiko. Bago pa ito ay sumugod na nitong Webes ang ilang mga militante at biktima umano ng pagbaha kung saan kinalampag, pinagbabato ng putik at pininturahan ng mga katagang nakaw, kurap at magnanakaw ang pinto at pader ng gusali ng construction company. Sa kabila nito ay nakadeploy ang nasa 100 kapulisan ng Pasig upang antabayanan ang seguridad, kaayusan at kapayapaan ng mga residente sakali magkaroon ng kaguluhan. Our deployment is designed to protect everyone and each one of us. Kasi in any eventualities, ayaw namin na masaktan ang ating mga kababayan, masaktan kung kahit sino man. So we have to deploy
to protect everyone. Tugon naman ng kampo ng Diskaya sa mga pagkilos na ito ay pananagutin ang mga rallyista. Samantala, nakatakda namang ganapin sa darating na Lunes ang susunod na pagdinig ng Blue Ribbon Committee para sa pagpapatuloy ng imbestigasyon sa flood control project. Mula rito sa Pasig City, Princess Castro nag-uulat para sa Golden Nation Network. Susunod sa News Force. Airfare papuntang Siargao bababa sa mahigit 6,000 peso ayon sa DOTR. Alex Yala semis bound na sa Guadalajara Open. PCG rumesponde sa bomb threat sa Batangas. Manatiling nakatutok para sa higit pang mga balita sa pagbabalik ng News Force.